Kaway-kaway sa ating mga kapwa ka-farmers, welcome na naman muli dito sa ating YouTube channel. Yung nakaraan na in-upload ko na video, marami ang nag-react dahil sa sinabi ko na ang tadpole na walang paa ay magiging hito po yan, magiging isda. At ang mayroong paa, yun po ang magiging palaka. Marami yung mga nag-comment na patunayan ko daw kung bakit nagiging native na hito ang itlog ng palaka pag walang paa. Sa Google mga ka-farmers, pag mag-search kayo wala talaga kayo makikita. Pero meron tayong makikita na pag hindi fully develop ang isang tadpole at hindi yan tinubuan ng paa ay magiging isda po yan. Pero para sa ating mga ka-farmers na hindi naniniwala, opinion nyo yan. Nire-respeto ko yan mga ka-farmers. Kasi ang mga nakakaalam lang nito, yung mga nasa liblib ng lugar, yung sanay manghuli ng mga native na isda, katulad ng dalag at native na hito. Alam niyo ba mga ka-farmers na mayroong mga lugar sa Pilipinas na hindi po siya sapa? Pag once nagkaroon ng tag-ulan, magkakaroon lang siya ng tubig. At pag tumaas na yung tubig, mangingitlog ang mga palaka. At doon na susunod ang mga tadpole. Pagkatapos ng 3 months mga ka-farmers, napakarami na ng native na hito. Pero marami yung ating mga ka-farmers na hindi talaga yan magpapatalo. Kasi magbabase kayo sa science. Hindi lahat kayang ipaliwanag ng science mga ka-farmers. At marami din nagsasabi, once na nawala yung tubig, yung mga hito ay kusang nagbabaon sa putik para mabuhay ng mas matagal pa yan. Pagkatapos kong may upload ang videos na ito, mamaya or bukas pupuntahan ko yung lugar na yan, ipapakita ko sa inyo kung gaano katigas ang lupa para patunayan sa inyo na hindi makakapagbaon ang mga hito or dalag sa lupa na iyon mga ka-farmers. Ito na lang yung aking sample sa inyo mga ka-farmers. Sa dami-dami na nagbibenta ng fingerlings ng African hito, marami dito sa Pilipinas ang magaling mag-breed ng mga hito. Bakit walang nakakagawa sa native na hito mga ka-farmers? Kasi ang nangyayari talaga yan mga ka-farmers, pag hindi talaga tinubuan ang isang tadpole ng paa, siguradong hito ang kalalabasan yan. Kaya kung maghahanap tayo ng fingerlings ng native na hito, wala tayong mahanap mga ka-farmers. Sa mga hindi naniniwala, sabi ko pa nga, opinion nyo yan. Pero mayroon naman mga ka-farmers na naniniwala at napapatunayan nila yan. Katulad ko, laking bukid rin, laking probinsya at sanay manghuli ng mga native na mga isda. Katulad ng dalag, gurami at native na hito. Malaki ang pagkakaiba ng lasa ng native na hito at saka African hito mga ka-farmers. Ang African hito parang 45 days na manok. Ang native na hito parang darag native chicken po yan. Mas malasa ang karne at malinamnam. At ang native na hito, dark ang kanyang color. At ang tawag naman dito sa aming lugar, Imelda fish. Sa inyo mga ka-farmers, ano ba ang tawag sa native na hito? Hindi ako nandito para magbahagi ng maling informasyon. Binabahagi ko lang kung ano yung ating nalalaman mga ka-farmers. Kaya para sa ating mga kapwa ka-farmers, kung mayroon kayong mga nalalaman, maaari nyong i-share sa ating comment section at handa natin yan pakinggan. At sa bawat comment nyo at pagbabahagi ng kaalaman din, hindi lang ako ang makakabasa niyan. Maraming mga kapwa nating ka-farmers ang pwedeng matuto at makapulot ng aral. Noong nakaraan na araw, mayroon tayo nadaanan na nagbibenta ng palaka 400 ang bawat kilo. Hindi na tayo tumawad. Ito ang pasalubong ko. Bakit? Oh, konti lang. Konti lang yan. Isang dakot lang yan, bro. Malalaman talaga natin na talagang masarap ang palaka. Kasi kita nyo naman ang aking pamangkin, talagang kinilig. Habang pauwi na kami kanina, nadaanan namin ang isang nagbebenta ng palaka. Marami yung palaka, mayroong malalaki at mayroong maliliit. Pero yung aming makinuha, yung medium size. Mas masarap kasi yung hindi masyadong malaki. Ito yung palakang bukid mga ka-farmers. Kahinaan na ulam, pulutan ng mga sanay sa probinsya. Kaya kaming mga lumaki sa probinsya, pag nakita kami ng ganitong mga ulam, ganitong mga binibinta, hindi na namin palalampasin yan. Ang presyo na 400 ay hindi na yan mahal mga ka-farmers dahil ang palaka mahirap at mailap hulihin. Pero alam nyo ba mga ka-farmers na mayroong mga buwan na napakarami ang palaka. Pupunta kami sa sapa, titingnan namin yung buwan. Simula sa pagpakita ng buwan, ikapangatlong araw, sigurado napakaraming palakayan mga ka-farmers. Natutunan ko yan sa aking lolo. So ayun lang mga ka-farmers, mamaya ipapakita ko sa inyo ang isang napakalawak na lupain
na tumataas ang tubig once na nagtag-ulan at dumadami ang mga hito at dalag doon sa lugar na yon para ipatunayan sa inyo. Ang lugar na yon bago ko marating, malayo at masukal, kaya kailangan ko ng kasama. So paano mga ka-farmers, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsama nyo sa episode na ito. Magandang araw at mabuhay po kayo mga ka-farmers. God bless po sa inyo at sa inyong mahal sa buhay.